Pati 18 anyos na anak ng mga dati niyang amo, idinawit na rin ang kasambahay na si LV Vergara na nang maltrato rin umano sa kanya. Isinawalat yan sa pagharap-harap nila sa pagdinig ng Senado. Diyan tumutok si Cedric Castillo. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa sinapit ng kasambahay na si LV Vergara, nakaharap na niya ang mga dati niyang employer na anyay paulit-ulit na gumulpi sa kanya sa loob ng ilang taon dahilan para raw siya mabulag. Yung pong kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader at sa dingding ng CR. Dumudugo po pag inuuntog nila ako sa may CR. Hawak ka sa buhok? Opo. Ilang tao gumagawa sa'yo nun? Isa lang po, yung amo kong babae. Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran. Pero sa harap ni LV, mariing itinanggi ng mag-asawang Franz at Pablo Ruiz ang mga paratang. Depensa nila, hidwaan sa pagitan ng mga tauhan at kasambahay ang di umano'y sanhi ng mga sugat ni Vergara. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Pagka ako may ganyang ka-LV, nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mo ako sinuntok ang ate LV? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang ako nalalaman yan? Ano ate LV, ang masasabi mo dyan? Ay sorry GM, sabi niya, hindi ko na ulitin. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niyo siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin? Opo. Kahoy? Plastic. Ipinakita sa pagdinig ang dating larawan ni Vergara bago raw magsimulang magtrabaho sa pamilya Ruiz noong 2017. Malayo sa itsura niya ngayon. Pinabulaan na naman ito ng dating employer na sinabing 2019 nang magsimula sa kanila si LV at may senyales na raw siya noon ng komplikasyon sa mata. Paratang pa ni Vergara, ang pambubugbog daw ang dahilan kaya tuluyang nabulag ang kaliwa niyang mata habang kailangan na ring isalba ngayon ang nasa kanan. Ipinakita ng mga imbitadong medical expert ang resulta ng CT scan kay LV. Ito po yung septum, yung yung gitna ng ilong. Makita niyo po, nakabihis siya sa kaliwa. So, dislocated? Opo. Makita niyo po may linya rito. Normally, wala po yan. So, ibig sabihin, meron pong dating fracture dyan. Trauma po. Ibig sabihin, pinalo, o pwedeng aksidente rin po. But not necessarily self-inflicted ito. Ginudgud yung ulo sa pader. Pwede rin ganun, po. di ba? Yes pa. Pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Gumugulong na ang parallel investigation nito ayon sa Commission on Human Rights. Ang Department of Labor and Employment naman sinabing posibleng may labor violation dahil sa iba't ibang trabahong ipinagawa kay Vergara na labas sa kanyang tungkulin bilang kasambahay. Pag may pinagawang ibang trabaho na sa'yo na hindi na covered nung kasambahay law, parang industrial worker ka na. So dapat maliwanag siguro yon dahil minimum wage na yon. Pagkatapos ng pagdinig, idiniretso ang kasambahay na si LV sa Philippine General Hospital kung saan susubukan daw na isalba ang kanyang kanang mata. Sasagutin daw ng Senado ang mga gastusing medikal ni LV. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.